Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Tungkol dito naman sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, nag-inspeksyon ng kalsada, yung Maharlika Highway at saka yung Andaya Highway. Ang Maharlika Highway, yan ang pinakamahabang highway sa buong Pilipinas. Kasi mula sa north hanggang sa dito sa dadaan yan ng Quezon, Calabarzon na yan, dadaan dito sa amin sa Bicol, dadaan lang yan ng Allen, tatawid ng barko. Pagdating ng Samar, Maharlika Highway pa rin yun hanggang Leyte, hanggang Mindanao. Yan yung Maharlika Highway talaga. Kaya lang, pag tiningnan mo ang Maharlika Highway, okay yung galing Calamba hanggang dyan sa okay yung sa Northern Luzon. Yung kalsada sa norte, okay. Yung mga Tarlac na yan, okay yan. May expressway na dyan, TPLEX. NLEX, okay yan. Skyway, SLEX, okay yan. Hanggang dyan sa may Chaong, Lucena, okay na. Pero paglampas mo ng Lucena, ay, kaming mga taga Bicol at yung mga taga Samar, Leyte, Mindanao, ay, grabe. Lalo na pagdating mo ng Lopez, pagdating mo ng Calawag, lalo na papasok ka na ng Bicol, ay, ang tindi na. Yung Bicol, Andaya Highway na yan. Yung Andaya Highway, part yan ng Maharlika Highway. Yung Maharlika Highway kasi, yung buong stretch ng mula Northern Luzon down to Mindanao, Maharlika Highway yan. Pero yung Andaya Highway, pagpasok ng Bicol, yung dating Quirino Highway yan, Andaya Highway ang tawag niya. Ang tindi dyan. Kaya ako, grabe ang sakripisyo pag pumunta ako ng Manila. 12 oras ang biyahe kahit may private kang sasakyan. Bugbog ang katawan mo, tag-tag. O ngayon, nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon. Bumaba siya ng Lucena, chopper muna siya papuntang Lucena, tapos byland na siya, may convoy. Nag-imbita siya ng mga media para makita yung kanyang gagawin. Tiningnan niyo yung Lopez. Yung Lopez, matindi na doon yung kalsada, lubak-lubak na, Calawag. Tapos bahagi ng Camarines Norte, yung Tabugon, lubak-lubak na yan. Papasok na ng Tagkawayan, ganun din. Pero mas malala ang Bicol. Pagpasok mo ng Gallego, lalo na Tragay, Lupi, Sipokot, yan na yan, Andaya Highway. Ay, grabe yan. Grabe yan. Ngayon, saludo tayo sa ginawa na yan ni Vince Dizon. Okay yun. Kaya lang, ang gusto kong pakita sa inyo, ang tindi ng politika. Itong mga politiko dito sa Bicol. Ang mga politiko dito sa Bicol, unang-una nag-aagawan ng credit. Nag-aagawan ng kredito. Sino ba ang nagdala kay Vince Dizon dyan? Yan yung yan yung pinag-aagawan nila. Sino ba ang politiko ng Bicol na pumalampag kay Vince Dizon at pinaunlakan ni Vince Dizon na para siya talaga tingnan niya kung ano talaga ang kalagayan ng Maharlika Highway, Andaya Highway na yan. Ngayon nag-aagawan ng kredito. Ang iba nagsasabi si Congressman Nelson Legasyon. Kaya ang sumalubong kay Vince Dizon doon sa may bahagi ng Del Gallego, yung pagpasok ng Bicol, si Congressman Nelson Legasyon. Kasama si Rosal, yung governor ng Albay. Sila ang pumapil doon. Pumapil doon si Nelson Legasyon. Mula Gallego, Ragay, Lupi, Sipokot, hanggang Naga. Pagdating sa Naga, ang sumalubong naman sa kanya, si Villaperte naman, yung mag-aama. Si Governor El Rey Villaperte, yung anak niyang congressman ng 2nd District si Luigi, yung congressman na anak niya ng 5th District si Migs, tapos yung kanilang kaalyadong 1st District congressman na si Horibata. Sila naman. Dinala naman ngayon si Vince Dizon doon yata sa Capitol, doon na pinatulog. Ayan, agawan sila, Wala na. Exit na naman doon si Legasyon at saka si Rosal. Si Leni Robredo naman, Naga City naman yan,
hindi humarap. Mayroon na daw siyang naunang event. Hindi daw siya makakaharap diyan kay Vince Dizon. Talagang matindi ang ano ng mga politiko eh. Hmm? Matindi ang ano ng mga politikong ito. Kanya-kanyang papel, kanya-kanyang kaya ano ang mga tao, napapagod ka ano. Pagdating ni Vince Dizon doon sa may Del Gallego, yang Ragay Lupin na yan, si Pukot, si Legasyon naman, saka si Rosal. Oo. Pagdating naman ng Naga City, hindi siya sinalubong ni Lenny. Busy daw si Lenny. Ayaw na rin ni Lenny sigurong sumawsaw. Ayaw na ni Lenny sumawsaw kasi alam niyang grabe ang politika dyan. Oh. Siyempre ito kasing si Legasyon, kalaban ito ng Villafuerte, si Legasyon. Congressman yan ng 3rd District. Pero hindi rin yan suportado ni Lenny, si Legasyon. Ha? Hanggang ngayon. Kaya itong si Lenny, hindi yan na kay Villafuerte, hindi rin yan na kay Legasyon. Si Legasyon din may sarili ring diskarte. Si Villafuerte, para naman hindi siya maitsapera, pagkatapos ni Legasyon, siya naman, yung gabi naman, kanya naman, yung gabi naman, yung hapon hanggang gabi, hanggang umaga, siya naman ang kanya naman, pag-aari niya naman si Vince Dizon. Si Vince Dizon naman siguro, alam niya naman siguro yan, yung mga politika na Kaya hindi umuunlad ang Bicol eh. Grabe ang politika. Sa halip na magtulungan, magkaisa itong mga politikong ito, kanya-kanya. Kanya-kanya. Oh. Kaya, ewan ko, si Leni Robredo, ayaw niya ng sumawsaw. Sabi niya wala siyang time para salubungin si Vince Dizon. Mayroon na daw siyang naunang commitment, kasal yata eh. Pero magpapadala na lang daw siya ng tao. Pero sa tingin ko, ayaw ni Lenny dyan kasi unang-una si Legasyon, hindi niya naman yan suportado. Ayaw niya ring ma-identify sa Duterte, sa Villafuerte. Ang nag-agawan ngayon, yung Villafuerte at saka si Legasyon. Eh ang nakakatuwa dyan, nung nagsasalita si Vince Dizon, nung nagsasalita si Vince Dizon sa press con, nandun yung mag-aamang Villafuerte. Sabi ni Vince Dizon, ang problema talaga kasi ng Andaya Highway na yan, yung highway ng Bicol, patsi-patsi yan eh. Hindi pwede dyan ang patsi-patsi. Kailangan talagang yan, isang malinaw ng proyekto na tuloy-tuloy. Hindi yung patsi-patsi. Eh, ito naman kasing mga si Villafuerte, yung kahabaan na yan ng highway na yan ng Andaya, hawak yan ng mga Villafuerte. Mula sa Gallego, 1st District yan ng Camarines Sur, hanggang yung si Pukot na yan. Ang congressman dyan, si Horibata. Kaalyado yan ng Villafuerte, tao yan ng Villafuerte. O, anong nagawa nila dyan? Nagpapagawa sila dyan, patsi-patsi. Bakit? Kapag pinatrabaho ngayon, sira na naman sa mga halipas ang 2 taon, magre-request na naman ng budget, patrabaho na naman. Patrabaho ng patrabaho, walang tigil na patrabaho. Di, tuloy-tuloy lang ang patrabaho. Laging may kickback ang congressman. Di ba? O, yun. Yun ang totoo dyan. Yung mula naman sa Libmanan, yung San Fernando na yan, Pamplona, hanggang Milaor, 2nd District naman yan ng Camarines Sur. Ang congressman naman dyan, si Luigi Villafuerte. Anak yan ni Villafuerte. Anong nagagawa nila? Kaya yung na yan, yung 5th District na yan, mula yan dyan sa Bula, hanggang na yan doon sa Bato, Camarines Sur, boundary ng Albay. Sino naman ang congressman dyan? Si Migs. Mga anak yan ni Villafuerte ni El Rey. At sino ang governor? Si El Rey. Kaya ang Villafuerte, matagal ng political dynasty sa Camarines Sur. Anong ginawa nila dyan sa Andaya Highway na? Wala. Yung sinasabi ni Vince Dizon na patsi-patsi, kagagawan niya ng mga Villafuerte. Wala namang long-term na plano ang mga Villafuerte. Wala naman. Ang mga pinapagawa, yan, covered court. Pagdating dyan sa kalsada na yan, national highway na yan, ang programa nila dyan, patsi-patsi. Para kada 2 taon may patrabaho, may kickback. Kaya habang nagsasalita si Vince Dizon, nandun yung mag-aama ng mga Villafuerte. Sige, ganyan ang ganyan si El Rey. Parang kaliwat kanang sampal yung inaabot niya sa sinasabi ni Vince Dizon. Tapos naglalakad si
Vince Dizon, sinasabayan ni El Rey, sabi ni El Rey, alam mo, Sek, kailangan kasi dito, pag-aralan na ng ng mga experts. Ano ba talagang magandang gawin diyan? Sus naman. Anong magandang gawin diyan? Ha? Yung kayong mga politiko, wala kayong ginagawa. Ang mga proyektong alam nyo, covered courts eh. Tama rin yung tama rin na anuhin na talaga yan. Ayun. Tapos, hindi naman involved dun sa pagbisita ni Vince Dizon. Sa Facebook na lang nagre-react. Si Salceda naman ng Albay. Sabi naman ni Salceda ng Albay, hindi kasi pwedeng kalsada lang ang ayusin dyan. Dapat gawin na yung train. Galing ng Manila to Bicol. Yung South, yung Bicol Express. Ibalik na yan. Kasi hindi kaya ng kalsada, yung volume ng mga trucks, yung mga bus na dumadaan, galing Mindanao, galing Visayas, hindi kaya yung volume ng mga sasakyan na dumadaan dyan. Pero kung mayroong train, mababawasan ang volume ng mga car na dumadaan dyan. O, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Tama naman si Salceda. O kaya lang, bakit hindi sila magtulong-tulong ng hindi magtulong-tulong ng mga politiko? Ang problema, kanya-kanya sila eh. Oh, si Rosal at saka si Ligasyon magkasama. Yung mga Villaperte naman magkasama eh. Si Salceda naman, dahil hindi na siya ngayon nakaupo, nagko-comment na lang. Si Leni Robredo ayaw nang sumawsaw. Wala, yun ang problema ng Bicol. Politika. Matindi ang politika. Ang importante sa mga politiko, ang importante sa kanila, may kickback sila. Kahit hindi magawa yan, kahit na patsi-patsi lang yan, ewan ko kung seryoso doon si Vince Dizon. Magawa kaya nila yan? Anyway, ayan mga kabunyog, mga kabayan, ang masasabi natin dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.